What's up mga ka-DIY? So it's me, Esvin Shop for this video, no? So maglalagay tayo ng solar dito sa floating house ni Boss dito sa Lucas and Lily Farmhouse. So yan mga ka-DIY, lalagyan natin ito ng solar. So let's go! So what's up mga ka-DIY? So yan, magang-maga na nga kami nagpunta sa resort para po ilagay ang solar ni Boss sa Lucas and Lily Farmhouse. So mga ka-DIY, so papunta tayo doon sa mismong resort. Yan po pala ang floating house ng Lucas and Lily Farmhouse and Resort. So mga ka-DIY, maglalagay pala tayo dyan ng mga solar panel, and then yan, binubuhat pala ni Bayaw yung battery, no? Dalawang battery po yan na lead acid battery na 100 Ah po. Dalawa po yan mga ka-DIY, napakabigat po yan. Siya po ang nagbuhat kasi napakalayo po ng pagbubuhatan mga ka-DIY. So sa mga nagtatanong po ng lead acid battery, meron po tayong available po, no? Marami tayong stock po ng lead acid battery 100 Ah po. Sa mga gustong kumuha, mag-check out lang po or mag-PM lang po sa akin mga ka-DIY. So yan mga ka-DIY, nilagay na natin ang controller, inverter at ang kanyang protection device para po sa ating setup dito sa floating house mga ka-DIY, para po mapaandar na. So ilalagay na lang natin ang battery. So dalawang battery 100 Ah po ang ilagay natin. So yan. So hindi mawawala din ang solar panel. So nilawas ko na po yung wire niya ng ating solar panel. So ang nilagay pa natin dyan is 100 watts. I know, 500 watts pala. Malaki pala yan mga ka-DIY. Parang singlaki ng plywood yan mga ka-DIY. 500 watts po pala ang nilagay natin. So yan mga ka-DIY, tatap na natin ang positive negative po ng solar wire papunta po sa panel at pupunta po sa controller para po may charge na po yung ating battery mga ka-DIY. Siyempre ilalagay na po natin sa MPPT para po mandar na po ang ating MPPT at para may charge na po ang dalawang battery mga ka-DIY. So yan mga ka-DIY, tignan nyo, napakalinis po ng ating pagka-wiring. Meron pong tray yan. So meron pong molding tray yan na 50 by 50 mga ka-DIY. Napakagwapo pag ganyan. Meron ka mga tray kompleto at malinis na malinis ang wiring mo mga bossing, no? So yan mga bossing, meron tayong mga piyesa po niyan. Mag-PM lang po kayo sa akin kung gusto niyo po ng mga tray or mga wiring po na pwede po sa solar system ninyo. So yan mga ka-DIY, tapos na natin. Ay connection ko na. Yan po ang outcome, no? Nailagay po na po natin ang linya ng solar panel, no? What's up mga ka-DIY? It's me, Esvin Shop. So for this video, tapos na natin yung setup dito sa floating house ni Sir dito sa resort sa Lucas and Lily Farmhouse. So mga ka-DIY, yan, testingin na natin. So let's go. So yan mga ka-DIY, no? Kung nakikita nyo, ma-under na po yung MPPT na 1 solar, and then inverter po na 1 solar mga ka-DIY, no? So ma-under na po yung inverter, no? So nag-output na po yan ng kuryente. So test rin natin yung kuryente. Tingnan natin yung voltahe. Yan. So walang voltahe dyan, no, mga ka-DIY. So tingnan natin dito. Test rin natin dito mga ka-DIY. So yan. Tingnan natin doon mga ka-bossing. Yan. Mga bossing, 222 volts mga bossing ang output nito, no. So mga ka-DIY, napakaganda. Dalawang lead acid battery po, no. Tapos isang solar panel po na 500 watts mga ka-DIY, no. So napakaganda mga ka-DIY ang voltahe. So yan mga ka-DIY. So natapos na rin natin mga ka-DIY. So yan, sa mga gusto mo magpa-install, no, sa ating off-grid na 1,200 na 1 solar and 60 yata ito. Ay 40 ampere na MPPT na 1 solar sa mga ka-DIY, and then mga distribution panel niya or protection device yan, and battery po na dalawang lead acid na 100 Ah. So sa mga ka-DIY dyan, no? So yan lang ating video mga ka-DIY. Thank you for watching. Bye bye, God bless.